Sino pa ba kasi ang maniniwala sa mga katulad na si Baste Duterte? Sino pa ba ang maniniwala sa mga Duterte? Siyempre yung mga um, baluktot na talaga ang kaisipan. Yung mga panatiko, yung mga tinatawag na blind followers. Sila na lang po ang posibleng maniwala dito nga sa mga Duterte. Mantakin nyo mag-election pa-file na ng candidacy ang mga tatakbo at etong mga Duterte daw ay nag-iisip pa kung anong pwesto ang ibibigay kay ganito. I mean, sa lahat ng miyembro ng mga Duterte, mukhang may nakalaan na daw na pwesto. At madalas ay naniniguro yung mga yan na makukuha nila ang pwesto. Diyan kasi sila sanay. Kaya minsan, pag nakikinikita nila na sila ay tagilid, gagawa na talaga yan ng paraan para banatan ng todo-todo ang kalaban. Hindi patas lumaban ang mga Duterte. Wala sanang puwang sa politika ang mga katulad nila. Pero ano nangyari? Tignan mo, namamayagpag. Bakit? Dahil marami pa rin sa mga kababayan talaga natin ang mahirap nang ibalik yung nabaluktot na kaisipan. Ang paniniwala nila ay naging mabuting presidente, halimbawa si Digong. Ang paniniwala nila, yung war on drugs ni Digong ay nakatulong para daw bumaba ang krimen o ay lalong tumaas daw sa Davao, particularly sa Davao. May pahayag ngayon itong si Baste Duterte tungkol nga sa pagbisita na itong si Sara Duterte kay former Vice President Leni Robredo sa Naga City. Ang sabi niya dito, no bad blood between Sara and Leni. No bad blood. Yan ang gusto nyong ipahiwatig. Yan yung gusto nyong iparating. Pero kasi, kasabay ng pagbanat ng mga loyalista noong panahon ng eleksyon kay Atty. Leni Robredo, mukhang mas malaki ang contribution ng mga diehard para sirain si Atty. Leni Robredo. Dahil ako'y naniniwala, mas matindi ang ginawa ng mga diehard na pag-atake kay Atty. Leni Robredo. Mas walang hiya ang mga diehard. Totoo yan, kesa sa mga loyalista. Mas gugustuhin ko pa na ang mga loyalista ang makahalubilo ko kesa sa mga diehard na sarado ang utak at ni minsan talaga hindi lumaban ng patas. Hindi nila alam yung labanan na patas. Okay, so ayun, ang sabi kasi dito, kaya daw or ang pinaka-denominator daw naman kasi na ito dalawang ito ni Atty. Leni Robredo at ni Sara Duterte ay si Ferdinand or si President BBM. Ibig sabihin, ang pinaka-common na enemy daw nila. Yun ang problema. Yun yung malaking problema. Totoo na may bangayan. Totoo na maraming patutsadahan parinigan ng panahon ng eleksyon. Totoo yun. Pero siguro, sa puntong ito, pag ang lumapit ay si PBBM kay Atty. Leni Robredo, baka sakaling mas maganda ang kalabasan kesa sa ginawa nga na sa Sara Duterte na pagbisita kay Atty. Leni Robredo. Good luck!